lang yung ating plane papuntang Siargao. Welcome to Siargao. Good day mga ka-backpackers, and for our first travel this 2026, exactly on the first day of 2026 ay nagbabalik tayo sa Siargao. So ito na nga, after almost 10 years, nandito na uli ako. To be honest, it's more of a revenge because noong 2016 meron kaming spot na hindi napuntahan at ayun talaga yung pinakagusto ko. Also, gusto kong madagdagan yung memories ko sa Siargao kasi wala akong ganang matandaan aside from dun sa magpupung ko at saka yung unang pagsusurf ko. At nangyari talaga yun dito sa surfing capital of the Philippines. Also guys, kayo ang pagde-deciden ko kung talaga bang mahal dito sa Siargao. Okay, nagbayad ng 20 pesos para sa... Ayan po yung ano? It's 300 per person for that one. Ito lang po. Ano po? Ini sa una si Victor na saya. Victor Ward. Dito pa rin tayo guys sa may van, tourist van, and unfortunately ako yung pinakalas na yahatid. Ayan, solo na natin ng van. Grabe, ang tagal pala ng biyahe nito, almost an hour na. Guys, ito pa pala isa sa mga challenge. Kaya tingnan mo, yun yung pinasukan natin, tapos may mga putik-putik, tapos walang nakalagay na ano, pangalan ng hostel. So medyo natagalan pa kami ni Sir Driver dahil parang hindi nga accurate yung sa map. So far ito lang naman yung lilikuan. So bumaba na ako. Ayun, so ito yung isa sa mga challenges. Dapat ang plan ko makarating dito before 5 PM para makapunta pa ako sa sunset sa bridge, pero wala na, ang tagal isa kasi mga pasahero din, ako yung last. Ayun ang dadaanan. So hanapin pa kung nasaan ang ayun, ay parang treasure hunting pa tayo dito. Ayan, sunset surf. Sana walang ganong tao. Ayun, this is the one, yeah.
Okay, nakapag-check-in na tayo guys, kaya lang hindi maganda ang aking experience sa kanila. Yeah, so nag-book ako sa Sunset Surf Hostel before 2 nights, pero binago ko kasi nag-adjust ako dahil sa schedule ng island hopping sa tawag dito, island hopping sa Dinagat. Tapos di ba ginabilang nga dito dahil inisa-isa pa na ihatid yung mga tourist. Tapos pagdating ko dito, hindi pala nabasa yung request ko na lower bunk. Matagal na ako nakabook. Ang may-ari is Korean. Tapos hindi siya makaintindi ng English. Tapos ang sinasabi nga nila, wala daw silang nare-receive na any note sa Agoda lang daw yun. Sabi ko, this is the first time na sinasabi nyo na walang note. Kasi hindi naman, di ba, merong part doon kapag nag-book sa Agoda ng request mo, like that. Lagi ako nag-request ng lower bunk and lagi naman siyang na-acknowledge. Siguro of course dahil fully booked sila and also because of the owner, parang ang lang nila is nakabook, yun na, hindi na nila chine-check yung information about the tourist. By the way guys, dito tayo sa may area kung saan ako nakabook, malapit din sa Cloud9. Ayun, so try nating puntahan yung bridge, doon tayo manghinginain. Tapos since no choice na nga, kasi nga gabi na lang nang maghanap ka pa, tapos ang available is electric fan lang daw. Tapos yung upper bunk kasi napakataas, para kang akit ng bubong. Nako, ma-rate ko talaga ng iuuno ko pa to sa rating. So maghanap tayo ng maayos-ayos. Okay guys, dito na tayo sa may Afam Bridge. Bale, sumakay ako, buti may nakita akong parang e-trike doon dun sa area ng accommodation ko. Yun nga lang, I was expecting na dito yung mga kainan. Pero sabi nga ni Kuya, binaba na daw kasi parang nagkakos ng traffic. Konti lang naman nakita kung nagtitinda. Siguro kasi dahil January 1. So balik na lang tayo pag then lakad na lang tayo pabalik. Malapit, kaya namang lakarin kung ako ha. Ay, okay, for our dinner guys, dito tayo pumunta sa barbecue. Kami ako sabihin yung total neto. Bali guys, dito tayo kumain sa Katangnan Barbecue na malapit lang din sa pinag-i-stayan ko. So once again, nagstay ako dito sa Tourism Road area na malapit din sa Afam Bridge. Since January 1, parang wala akong ibang options kasi maraming nakasaradong restaurant or establishments. Super dami din na kumakain dito. Tapos syempre, since barbecue siya inasal, mag-aantay ka talaga. Bale, ang in-order ko dito is 1 inasal, tapos 2 barbecue, then 2 rice for 255 pesos. Aside from that guys, bumili din ako ng ibang supplies natin, ng drinks, Coke, water, tapos may chips din akong binili
for 160 pesos. Bale, binili ko lang siya doon sa katapat na tindahan. For day 1, ang ating total na nagastos ay 865 pesos. Excluding dito guys yung airfare at saka yung accommodation ha. So, what do you think? Mahal ba or sakto lang? Please comment below. Solo backpacking is not easy. Pero dahil passion ko talaga ang pagta-travel, specifically backpacking, is talagang pinupush ko talaga. Kahit number 1, ang problem natin dito or ang challenge natin dito is yung expenses. Aside from that, ang isa talaga na may encounter natin is yung mga bagay na hindi natin makontrol. Like me, for example, may mga bagay na hindi na ayon sa ine-expect ko or doon sa dapat mangyari. Naalala ko lang yung isang comment doon sa Boracay video ko, yung recent Boracay video ko. Ang sabi niya, umpisa pa lang daw is nagrereklamo na ako, umaangal na ako. And then parang ganun din yung nangyari dito sa vlog na to kasi madaming nangyari kagad na hindi pabor sa kung ano yung ina-expect ko. Ang sa akin lang naman is kasama talaga to sa pagta-travel, especially solo backpacking. Kasi syempre mag-isa lang ako, may mga bagay talaga na nangyari na hindi ko inaasahan. And ano ba yung pwede kong gawin? Diba? Kasi iba-iba tayo eh. Ako yung type na tao or traveler na kapag merong nangyari na hindi maganda, talagang sinasabi ko na hindi ko gusto, na ayoko, kasi ayokong i-contain yun sa sarili ko. Kasi the least that I can do is to rant. Pero yung pag-rant ko is para lang mailabas ko kung ano yung totoong nararamdaman ko. Kung ang dating nun sa ibang tao, especially sa mga ilang nanonood, is parang nagiging negative ako or pessimistic ako, well, I'm sorry. Kasi, yun nga, ganun kasi ako eh. After kong mag-rant or after kong magreklamo, kung yun naman yung term nyo, is tatanggapin ko na siya. Then I need to move on, diba? Hindi ako magdudwell dun sa part na yon. Ang sa akin lang, kailangan ko siyang mailabas. Anyways, I'm showing you my honest review or honest reaction din para, malaman nyo din kung ano yung possible na mangyari kapag magsa-solo backpack kayo sa isang lugar na pwede nyo ring ma-experience in the future. Hindi tayo magpe-pretend na laging okay. Hindi tayo or hindi natin pwedeng sabihin lagi na okay, hayaan na natin. Doon lang tayo sa realidad. Pero syempre, we are, very thankful na nakapag-travel tayo. Nakapunta tayo sa lugar na hindi lahat makakapunta. So, yeah, and at the end of the day, i-appreciate natin yung experience na to, whether good or bad. Alright, so I think that's it for this vlog. Thank you very much for watching and sana ma-inspire ko kayo na of course kahit mahirap, kahit mahal, kahit wala kang kasama, you can do it alone, you can do it on your own. Okay, see you on our next Siargao vlog.